Huwag mo nang gawin yung pagkakamaling ginawa ko. Meron tayong gustong gawin na nagmumula mismo sa sentro ng pagkatao natin. Madalas lang hindi natin ito binibigyan ng pansin sa pag-akalang may mas importante na kailangang unahin. Kapag dumating yung araw na nagdesisyon tayong sundin ito, ang buhay mismo ang kikilos para ilagay tayo sa daan kung saan ito patungo. May 2024 nung gumawa kami ng malaking desisyon na iwanan ang buhay namin sa Metro Manila dahil sa bagong oportunidad na nagbukas sa amin dito sa Siargao Isla. Marami mang lubak ang aming dinaanan pero alam kong yun ay kasangkapan para matuklasan ang nilalaman ng aming katauhan. Kami nga pala ang Isla Pamilya at ito ang aming storya. Maraming ang komento na pwede daw pagbahayan ng ahas itong nirecycle naming mga kahoy mula sa paglilinis ng creek. Ito nga yung pinagpapatungan ngayon itong mga halaman. Nasa recent upload pala namin bago itong napapanood ninyo yung lahat ng detalye at purpose kung bakit namin ito ginawa. Para sagutin naman po yung mga komento, ipapakita ko po kung gaano kasukal yung lugar na ito noong unang beses po kaming tumapak dito. Mapapanood nyo rin po ito sa mga unang episode. Linisin lang ito. Maayos din ang papang. At simula sa unang araw ng pagtapak ko dito hanggang ngayon, isang beses lang ako nakakita ng ahas at sinlaki lang ng hinliliit ng bata. Tapos masyadong mabilis yung pangyayari kaya hindi ko na nakuhanan ng video. Kaya naman 90% panatag ako na walang ahas dito. Siguro dahil malapit sa pinakabising kalsada ng isla. Tapos kung sakali man, 8 na po yung alaga naming pusa. Di ba naturally hindi sila pwedeng mag-exist ng sabay sa isang lugar dahil nga ginagawa silang pagkain ng mga pusa. Pero hindi ko po winawalang bahala ang inyong komento. Kaya kahit nga build na sa isip ko na wala, napaisip pa rin ako sa mga posibilidad. Kasi syempre, as tatay, duty ko yung safety ng family. Kung sakaling meron man, itong area na to ang una nilang babahayan. O baka nga, nandito sila. Kaya naman siguro oras na. Homestay daw pala itong lugar na ito noon at itong tinitibag ko ngayon yung reception area nila. Sementado din yung roof niya. Yun nga lang malaking parte ay gumuho na. Mukhang isa ito sa mga napuruhan ng bagyong Odette noon. Muntikan nga din akong mapuruhan dahil nga bumigay itong aking tinatapakan. Hindi ko alam kung sa proseso ba ng paggawa nila noon or sa tagal ng panahon yung dahilan bakit marupok na ito ngayon. Kailangan natin mag-vlogs.
malapit na yung mata natin. Bigyan po sa bike. Alright! May dahilan bakit yung mga nagtatrabaho sa construction naka full gear. Kaya kung gagawin mo rin ito, wag mo nang gawin yung pagkakamaling ginawa ko. Mag full gear ka para safe ka. Wala, ganun talaga. When you do it with pure courage and a little experience. Ito lang yung galos natin. So yan yung price niya. Dahil nga laging may presyo ang pagkuha natin ng ating gusto. Tulad na lang sa nangyari dito. Unang beses kong ang gawin ng magtibag ng ganito. Ginawa ko naman lahat ng pag-iingat na kaya ko at alam ko sa moment na to. Bawat palo ng maso dapat alerto dahil nga any moment guguho na ito. Yun nga lang, nasa alanganing posisyon ako nung gumuho na nga ito. Hindi naman ako nabagsakan ng semento. Inabot lang ako nung bakal. Dahil nga wala na akong matrasan. Well, hindi talaga maiiwasan yung mga miscalculation na maglilid sa atin sa ganong sitwasyon. Kaya pala strictly implemented ang safety gear sa mga constructions. Partida, mga professional na yung nandun. Ika nga sa Murphy's Law, anything that can go wrong will go wrong. Well, that's life. Learn, laugh, and then move on. So far, sa moment na to, wala pa naman ako nakikitang gumagapang. Ikaw yung muntikan ng gumapang. Pero syempre, alerto pa rin tayo sa mga posibilidad. Ang first objective natin dito ay tuluyan ng gibain itong part na ito. Masyado na kasing marupok at wasak for renovation. Kita naman natin, nagmukha na siyang tambakan or basurahan. Hindi tuloy natin alam kung ano yung nandito. At pansin ko din kahit mga pusa hindi pinupuntahan to. Ano-ano tuloy yung naglalaro sa isip ko. Salamat pala sa mabait naming kapitbahay. Sa kanila ako nang hiram ng maso para magawa ito. 90% nga natibag na natin. Nakakaubos din pala ng lakas to gawin. Pagkatapos nga ng matinding pukpukan natin kahapon, ibang atake naman ang gagawin natin ngayon. Para sa iba, for disposal na itong pera-perasong ritaso ng semento. Pero para sa atin, ito ay mga puzzle piece na pwedeng makabuo ng masterpiece.